Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Bunsod ng sunod-sunod na mga paglindol sa bansa, nagiging usapin na naman ngayon ang The Big One, isang malakas na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila. Papaano nga ba matutugunan ang mga apektado? Narito ang report. Ang West Valley Fault, isang fault sa ilalim ng kahabaan ng Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite hanggang Laguna. Matagal ng tahimik sa loob ng mahigit 400 taon, pero kung gagalaw, may lakas na aabot sa magnitude 7.2. Ito ang pinangangambahang The Big One. Tinatayang mahigit 30,000 katao ang maaaring masawi kung magaganap ang naturang lindol, batay sa pag-aaral ng Metro Manila Earthquake Impact Reduction. Dahil dito, taon-taon na lamang ang pagsasagawa ng mga earthquake drill at mga pamamaraan upang maging handa. Ang MMDA, hinati sa quadrant ang mga bahagi ng Metro Manila sakaling tumama ang The Big One upang maging sistematiko ang pagresponde sa 4 na sulok. North Quadrant, binubuo ng Caloocan, Quezon City, Valenzuela, San Juan at Mandaluyong. East Quadrant, kabilang dito ang Marikina at Pasig. South Quadrant, Saklawang Pasay, Makati, Parañaque, Muntinlupa, Las Piñas, Pateros at Taguig. At sa West Quadrant kasama ang Maynila, Navotas at Malabon. Ang quadrant na ito ay makatutulong upang maging decentralized ang pagtugon, lalo na kung mapuputol ang komunikasyon at transportasyon sa ilang bahagi ng rehiyon. Kaagapay dito ang Department of Health. Matagal na pong pinaghahandaan ng DOH hospitals ang The Big One sa Metro Manila. Hindi na po ito bago sa kanila. Ang DOH National Capital Region Office may disaster preparedness plan para sa mga manggagawang pangkalusugan sakaling magkaroon ng lindol sa Metro Manila. Kaakibat nito ang mga operation centers, medical posts at essential logistics sa iba't ibang bahagi ng NCR upang mapabilis ang pagsagot sa mga sitwasyon. Magsisilbi ring field hospital sa North Quadrant ang Veterans Memorial Medical Center at Quezon Memorial Circle. LRT2 Santolan Station Depot sa East Quadrant, Intramuros Golf Course sa West Quadrant at Villamor Air Base Golf Course sa South Quadrant. Ayon pa sa DOH, ang naging suspensyon ng face-to-face classes sa Metro Manila nitong isang araw at kahapon ay bahagi ng precautionary measures at isinabay din sa mga aktibidad para sa earthquake preparedness, kabilang ang structural inspection ng mga paaralan. Ayon kay Secretary Ted Herbosa, tinitiyak na nakaantabay ang mga ospital ng DOH na magseserbisyo bawat lungsod. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Nagtungo sa probinsya ng Cagayan si Pangulong Marcos para inspeksyonin ang ginagawang tulay roon at pangunahan ang inaugurasyon ng isang flood control project. Nakipag-usap rin siya sa mga magsasaka at ipinangako ang tulong ng gobyerno matapos ang sunod-sunod na kalamidad. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan na isang flood control project na natapos lamang sa loob ng 14 na buwan. Kasama ng Pangulo sa inaugurasyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at Cagayan Governor Egay Aglipay. Layo ng Union Water Impounding Dam na bawasan ang pagbabaha at matulungan ang mga magsasaka pagdating sa irigasyon sa Cagayan. Nagkakahalaga ang proyekto ng 500 million pesos. 3,600 hectares ng lupang pansakahan ang covered ng dam na may sluice gates na nagkokontrol sa daloy ng tubig at makatugon sa pangangailangan ng tubig ng higit 1,000 magsasaka roon. Ang project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon,
Wala tayong makikitang problema at nakita natin, napakabilis. Ilang buwan ito? 14 months? 14 months. 14 months, zero ito, wala ito. Pero 14 months later, ito na. Meron na tayo. Itong flood control talaga ito. Ang nakalagay dyan, dam. Pero ang tawag dyan, weir. Hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Naniniwala pa ang Pangulo na hindi lang magsasaka makikinabang sa bagong dam, kundi pati na rin ang sektor ng turismo. Anya, pwede rin itong gawing tourist spot kung saan pwede mag-picnic o magsagawa ng water sports. Kasabay ng inaugurasyon ay pagdayalogo rin ng Pangulo sa mga magsasaka sa lugar at personal na inihatid na magandang balita sa kanila. Inanunsyo ng Pangulo na magbibigay ang pamahalaan ng tig 10,000 piso na ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbagsak ng farm gate price ng palay. Layunin nito na maibsan ang epekto ng mababang bentahan ng palay na babagsak umano sa hanggang 8 pesos kada kilo sa ilang lugar. Gayong 18 hanggang 19 pesos ang bentahan kada kilo ng basang palay, habang 21 hanggang 23 pesos naman para sa tuyong palay. Meron tayong pinaplano tig sa 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbabagsak ng bilihan ng palay. Kaya yan, tamang taripa, maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon, para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa atin. Ininspeksyon rin ng Pangulo ang Camalaniugan Bridge na inaasahang matatapos ang konstruksyon sa December. Ang 2.34 billion pesos na halaga ng tulay ay isang cable-stayed bridge na may habang 1,580 meters na nagdurugtong sa mga bayan ng Apari at Camalaniugan. Nag-iisang tulay ito na tumatawid sa Ilog Cagayan sa pinakahilagang bahagi ng Cagayan. We are looking at one of the most beautiful bridges that we have created in the Philippines, and I'm happy to note that it was done as well in time, and it was done properly. The design was done locally, kahit parang ginaya yung mga tulay sa ibang bansa, ay talaga ito lahat galing sa atin. At bukod pa doon, ipinagmamalaki ng ating mga mayor na kung titignan ninyo, meron dyan flood control. Mula sa dating 1 oras sa biyahe sa Magapit Bridge, tinatayang magiging 20 minutes na lamang ang travel time ng humigit kumulang 6,000 biyahero araw-araw. 2021 pa na magsimula ang construction ng tulay pero ilang beses na delay dahil umano sa pandemya. Ayon sa palasyo, dahil sa mas pinatibay at pinagandang disenyo ng tulay, naging 45 tons ang maximum vehicle capacity nito at may earthquake resistance na aabot sa magnitude 8. Michelle Galiang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, muling niyanig na lindol ang Manay, Davao Oriental kaninang umaga. Mga mangingisda sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal matagumpay na nabigyan ng supplies ng PCG at BIFAR. At 2 ipo-ipo na mataan sa Cordova, Cebu. Niyanig ng 5.2 magnitude na lindol kaninang 10:39 ng umaga ang Manay, Davao Oriental at 4.1 magnitude ng 10:51 ng umaga. Ayon sa FIVOX, tectonic ang origin nito at may lalim na 10 kilometers at 24 kilometers. Dagdag pa ng ahensya, mga aftershocks ito sa lindol na nangyari nitong nakaraang linggo. Sa kabila ng delikadong pagmaniobra at pagharang ng China Coast Guard sa mga kawani ng PCG at BIFAR, ay matagumpay na nabigyan ng supply ang mga mangingisda sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal. 70 fishing boat ang nabigyan ng krudo, grocery packs at pagpapadali ng pagbenta ng 30 toneladang sariwang isda sa gobyerno na huli ng mangingisda sa lugar. 2 ipo-ipo naman o water spout ang nasaksihan sa Cordova, Cebu kaninang umaga. Sa Post de Bimbo, Baguio, makikita ang 2 ipo-ipo na nabuo sa kaulapan sa Pantalan. Ayon sa mga residente, saglit lang itong nagtagal pero malakas ang hangin. At sa sports balita, Pilipinas Under-17 tinambakan ng Syria sa una nitong laban sa Asian Cup qualifiers. At Pinay Q artist Jezga Centeno, kampiyon sa Women's World Handball Championship.
Hindi pinaporma ng Philippines Under-17 ang Syria sa una nitong laban sa AFC Cup qualifiers. 2 gol agad ang ipinasok ng kupunan sa first half at 3 gol naman sa second half. 2 goals nito ay mula kay Ari Menderes, tig-1 gol naman kina Kaida Mizo, Sofia Muros at Lorraine Evangelista. Susunod nilang makakalaban ang Tajikistan bukas. Muling nakuha ni Cheska the Flash Centeno ang titulo sa WPA Women's World 10 Ball Championship na ginanap sa Bali, Indonesia. Nakalaban ni Centeno ang kapwa Filipina na si Rubilin Amit sa 5-set match. Ito ang unang pagkakataon na parehong Pilipino ang naglaban sa finals. At ikalawang Pilipino naman si Centeno na nakakuha ng 2 10 Ball Championship na unang nagawa ni Amit. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 72 days na lang po, Pasko na!